Mismo na rin ba ang pandesal? Actually, pang 5 na version ko na po ito, pero sa lahat ng nagawa kong pandesal, ito yung pinaka malambot sa lahat. So, 1/3 cup po ng coconut flour, 1/3 cup po ng almond flour, psyllium husk po ay 5 tablespoon. So, ang ginagawa natin ngayon po ay pinagsasama-sama muna natin lahat ng mga dry ingredients. Then after po niyan, maglalagay po tayo ng ating sweetener. Stevia erythritol po yung sa akin, pero depende po kung ano po ang available po sa inyo. 2 tablespoon po ng sweetener. Pagdating sa baking powder ay 1 tablespoon, konting asin, then halu-haluin po lahat ng mga dry ingredients. Then after niyan, separate muna po natin. I-ready naman natin yung mga liquid ingredients. 2 pieces po ng egg, room temp po, mga medium lang po ito. At 3 tablespoon po ng melted butter, 1/2 tablespoon po ng vinegar. Then pagsamahin po natin po. Saang tindahan, low carb essentials ay kumpletong matatagpuan. Katulong mo sa pag-ayos ng iyong kalusugan. Marami kang pagpipilian sa grindahan. Baking essentials, condiments, nuts and seeds, healthy oils, coconut products, superfoods, herbs and spices, low-carb breads, kakanin, at may sugar-free ulam pa. Happy ang pamimili sa Green Dahan! Saang tindahan, low carb essentials ay kumpletong matatagpuan. Katulong mo sa pag-ayos ng iyong kalusugan. Marami kang pagpipilian sa Green Dahan. Hahanap-hanapin, tatangkilikin ang 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 Green Pinagulong po natin sa psyllium husk po yung ating pandesal, hatiin natin sa gitna. So, kayo na pong bahala kung gaano kalaki yung pandesal. Anong purpose ng psyllium husk? Para po hindi siya dumikit sa ating air fryer. And the same time, di ba po yung pandesal, kasi nag-work ako before sa bakery ng aking tito. Meron kami nilalagay na breadcrumbs sa pandesal. So, yun po yung naisip ko na pamalit, psyllium husk. At maganda rin naman po naging outcome, kinalabasan. So, yan na po. Yung 4 po dito na nauna natin ginawa ay wala pong palaman sa loob. Yung iba naman nilagyan ko ng cheese. Yan. Iko-korte nyo na lamang po ng ganyan, no? Parang pandesal. Then, ngayon po ay sa air fryer natin lulutuin. Pakita ko po sa inyo kung ano sekreto. Huwag nating madaliin sa pagluluto sa air fryer. Iba kasi tinotodo kagad. Ito dahan-dahan natin lulutuin kasi meron tayong cheese na ilalagay. Basta sa cheese, low carb cheese po ito from Grindahan. Huwag din sobrang laki. Dapat tama lamang po yung cheese na ilalagay po ninyo. Ano pa ba yung mga pwedeng ipalaman natin sa pandesal natin? Tuna. Yan po. Tapos, pwede rin yung mga homemade na corned beef or sabihin na natin katulad niyan din na cheese. So, kayo na pong bahala kung ano gusto niyong palaman. Pwede plain lang para isasawsaw sa kape o sa pure cacao. Di ba? Ang sarap noon. Yun ang mga nakakamiss na mga pandesal na lutuan at kainan. Yung sinasawsaw sa kape, sinasawsaw sa pure cacao. So, ito po.
And dalawang may cheese at dalawa pong walang cheese yung ilulutuin natin. Sa air fryer po, inuna ko po ay 140 Celsius, 10 minutes. So, dahan-dahan lutuin din. Pangalawa, 160 Celsius, 5 to 10 minutes, depende kung toasted ang gusto niyo po. Tapos, babalik rin natin kasi air fryer po ito, same lang din po. Para maging ganyang kalambot, yan po, ka-fluffy yung ating low-carb pandesal. So, naway nagustuhan niyo po yung ating bagong recipe, pang version 5 na po. Thank you!